Anjo, nagpapapansin ka lang ba? O gusto mong maging controversial talaga? Or wala na akong karir, eto na yun? Papaliwanag ko na. Kailangan maintindihan ako ng tao eh. Ngayon, ang tanong ko, saan nanggagaling si Anjo? Nag-e-enjoy kasi ako maglabas ng sama ng loob eh. Anong galit mo kay Tito Soto? Anong galit mo kay Bossing Vic, kay Joey De Leon? Ba't mo kailangan i-reveal yung mga nakaraan nila? Actually, pwede pa ako magkwento ng marami just to justify what I'm feeling. Kahit naman ako, marami rin naman akong nakatago. Hindi man lahat pwedeng mong ilabas. Yes. OG, I have more stories than you. May nagbayad ba? Talagang guilty ako doon sa paglalabas ko ng mga revelations ko na Sinasabi na mahirap ka banding si Anjo. Ito yung iiwasan mong tao. kaibigan. Ano na lang, random na parang intriga. Parang na ako showbiz sa talk show host. So wala ka nang hahabulin kay Raffy Tulfo? Meron. Sa kanya lang? Dito meron ako. Because inapakan ako, ginamit ako. In other words, ang sama ng loob ko dyan kay Raffy Tulfo. Kasama po natin ngayon ang controversial, ha? For the third time, Mr. Anjo Iliana. Teka, kasi nga, di ba, sabi ko, di ba, 2 weeks ago, in-interview mo ako, di ba? Alam mo naman, mahal kita, never kita hinihindian, di ba? Marami na nagagalit sa akin, ba't hindi daw ako pagbigyan? Anyway, sabi ko, lapang 2 linggo, pinapatawag ulit ako ni Mama OG. Sabi ko, ang pakiramdam ko parang pinatawag. Alam mo sa eskwelahan, pag may ginawa kang masama, yung guidance counselor. Kaya sabi ko, eto na, may ginawa kang masama. Kaya tanong ba kung may ginawa ka masama? Hindi. Okay. Kasi marami kong marami kong nababasa mula sa mga netizens, sa mga comment nila, kapag bumubuga ka, Anjo, ang dami mong nagising na mga emosyon nitong mga nakaraan. Ngayon, ang tanong ko, saan nanggagaling si Anjo? Bakit bigla-bigla, hindi ka naman ganun nung araw? Exactly. So, Anjo, nagpapapansin ka lang ba? O gusto mong maging controversial talaga? Or feeling mo, wala na akong karir, eto na yun? Papaliwanag ko na. Kailangan maintindihan ako ng tao eh. Hindi Sige. pwedeng isang kwento lang. Unang-una, marami akong sama ng loob na mga pangyayari before. Yung mga sama ng loob na yan, katulad ng sinabi mo, tahimik ka naman, di ka naman nagsasalita. Siyempre, tinatanim ko yun. Hindi ko naman nilalabas yun eh. Hindi naman ako mahilig mag-revelations, ika nga, diba? Hindi naman mahilig magreklamo. So, nakatanim yun. Pangalawa, itong ginagawa ko ngayon na bago sa akin, yung pagla-live sa TikTok, tumatagal, siyempre bago ako, aminin ko na may mishandle ko rin sarili ko. Nadadala ako nung Agos especially pag binabanatan ako ng bashers. Doon mismo sa live. Sa live mo. Nabubuhay yung ibang alaala na hinanakit ko, yung sa loob. Nabubuhay ba? Tapos isa doon sa pinaka-tiniis ko dati, yung pagbabash sa akin nung nag-away yung Itbulaga tsaka yung management nun, yung may-ari. Nasama ako doon nagbigay ako ng konting nun, kumbaga, ano yung side mo. Siyempre, na-misunderstand ng ibang tao. Doon nagsimula yung bash sa akin, 3 years ago. So, lahat ng mga binato sa akin nun, tiniis ko na lang. Eto, since nasa live na ako, nadadala ako nung emotions. Nasanay ako ng nag-vent out, naglabas sama ng loob. Hanggang sa, ang dami ko palang sama ng loob sa buhay. Nag-iisa-isang nagkikwento ba? Kasi ang sarap ng pakiramdam pag nire-release mo yung Pero yun nga, at the same time, na-realize ko, pag kinakausap din ako ng mga tao, napapagalitan din ako. Kasi sabi nila, sometimes yung personal na nangyayari between you and kung sino man ang nakasakit sa'yo nung araw, dapat yun wag mo nang ilabas sa public. Kaya na-realize ko rin na, teka, parang may nasasaktan na akong ibang miyembro ng pamilya, ibang kaibigan. Hindi nga ako ganun. Kaya itong past week, nagpakalma na lang ako, nag-adjust ako. Kumbaga, doon sa nag-e-enjoy ako nag-e-enjoy kasi ako maglabas ng sama ng loob Nag-e-enjoy ako kasi nare-release ko. Kaya lang, mali pala. Kasi bukod sa binubuhay mo yung ilang dekada na,
Bukod sa binubuhay mo yung patay na, patay na eh. Naglalabas ka ng samaan loob. Naisip ko, teka, okay sa mga mga watchers, ang taas ng engagement, ang taas, sobra taas. Pero sabi ko, teka, nag-enjoy nga yung mga tao kasi revelations to eh. First time nila naririnig to mga mga kwentong ganito. Nadala naman ako emotions. Akala ko okay yung ginagawa. Until nga, one day, I told myself, teka muna, ang pinakaayaw ko sa lahat yung nananakit ng damdamin ng tao. Kaya rin ako, nag-hold back. Past days, nagla-live ako. Sabi ko, pasensya na, no more stories. Dahil naubos na. Oji, I have more stories than you. Na nakatago. Kasi ikaw, araw-araw, meron kang Kahit naman ako, marami rin naman akong nakatago. Hindi man lahat pwede mong ilabas. Yes. Yung iba kasi ipinagkatiwala sa'yo. Yung iba kasi nangyari sa harap mo, pero nagtiwala sila na hindi makakalabas. So, yung sa'yo, Anjo, nag-aano kasi sila. Parang, anong galit mo kay Tito Soto? Anong galit mo kay Bossing Vic, kay Joey De Leon? Bakit kailangan, hindi naman galit yung kwento mo, kundi, ba't mo kailangan i-reveal yung mga nakaraan nila, yung paglapit nila sa'yo? Yun nga yung actually, pwede pa magkwento ng marami just to justify what I'm feeling. Pero yun nga, mabuti na lang after a week na nag-reveal ako, naglalabas ng sama ng loob. Mabuti na lang, yun nga, may mga kaibigan din ako nag-concern. Kaya sabi ko nga, it is better for a person na to learn from your mistakes. Para sa akin, yun nga, yung nananakit ka ng kapwa mo, tapos yung mga patay na binubuhay mo pa. Sabi ko, wag na lang. Kaya nga, sabi ko, pasensya na kung tayo'y makanakasakit na mga inosente. When I say inosente, these are members of the family, di ba? Siyempre, wala naman silang dito sa... Anong family? Their family. Siyempre, may mga anak yan, may mga apo yan. Siyempre, pag narinig na, masakit yun. So, na-realize mo yan? Na-realize ko, and talagang guilty ako doon sa paglalabas ko ng mga revelations ko na nakakasakit ng damdamin. Katulad niyan. So, sinabi mo dati na nag-usap na kami ng mga Soto, pero bumuga ka pa din. Dahil nga yung ina-explain ko, yung bashers, kasi iniisip ko, yung bashers, na same bashers nung Itbulaga rin dati. Same words. Ang feeling ko, kausap ko na yung mga bashers ko sa Itbulaga. So, feeling ko, pag sinabi mo kasing Itbulaga, siyempre, andun yung mga hinanakit ko dati. Kasi hindi ba yung mga kasama ko dati. O di siyempre, sila yung parang basher ko, kausap ko sila indirectly. So, ganun ang nangyari sa akin. I got carried away. Kasi, pag tumaas yung emotions mo, OG, at may kasamang galit, may kasamang hinanakit dati na matagal na, tapos nilalabas mo ngayon, medyo hindi mo na alam na, meron ka na palang Kaya tulad ng sabi ko kanina, masarap yung pakiramdam na ilalabas mo yung sama ng loob mo. Pero, may nasasaktan ka. Yes. Syempre, during those times na ilalabas ko yung sama ng loob ko, hindi ko iniisip na may masasaktan ako. In fact, during my life, naglalabas lang ako doon, yung mga tao lang doon ng kausap ko. Abay, lintek, pagbukas ko ng Facebook, nanganak na, ang dami na, ang dami ng kwento, pak. Sabi ko, hindi na ako nagbubukas ng FB ngayon kasi ang dami ng hindi totoong kwento na lumabas na puro paninira sa kanila. Siyempre, gigilty ako doon kasi, napunta na yung sex bomb, may mga kwento na sa sex bomb na, tapos may picture ako lagi doon sa yung write-up, yung yung title, tapos sabi ko, ano ba itong nagawa ko? Parang nagulo ko yung mundo ng social media. Pagpapanoorin mo naman yung TV naman, wala naman masyadong doon. Pero yung social media, talagang boom. Hindi ako nagpapapansin. Hindi ako mahilig ng limelight. Ako mahilig lang mag-interact. Nagkataon lang, I'm sorry, nailabas ko yung mga mga naitatago kong damdamin nun. Sasabihin nila na ganun lang kasimple, nag-sorry ka lang, pero ang dami mong ginagawa. Hindi ganun kasimple, pero at least, para sa akin, nag-hold back ako nung na-realize ko because of my friends, because of my family, because of my children na sinasabing, what are you doing? Siyempre, hindi ko kasi alam yung impact. Hindi ko na-realize ganun kalaki na yung impact. Including that particular day na nagkwento ko dati kay Snooki naman. Pero ngayon lang lumabas yun, yung nagsalita na si kumari ko, kumaring Chris. Oo, si Chris. Diba, naglabas din siya ng kinagalitan din ako. Kasi nga, natuwa na ako nung time na yon, that particular week na bukod sa naglalabas ako sa malab, nagkikwento naman ako dahil sabi ko, tama ba itong ginagawa ko? Naglalabas ng kwento. Yun nga, ang dami ko ng mali na palang ginagawa. So yung kay Chris Aquino na
nabanggit mo, mali ka doon? Kasi Mali baka ako. nakalimutan mo na Correct. sabi mo kasi 3 weeks pa lang kayo, parang nagkasabay na kayo ni Robin, pero sa kanya, nag-celebrate pa kayo ng 1 month. Hindi ko na nga maalala. Alam mo, that was 30 years ago. Hindi ko naman maalala lahat ng detalye. Oo. Kasi, siyempre, nung tinanong ako ni Snooki, sabi sa may, maglabas ka naman ng sino yung, mga pass mo na hindi alam. Alam mo, siyempre, pag sa yung YouTube channel, gusto nila, alam mo naman yun, gusto nila, may ilabas ka naman na ma-share ka naman, na pass, di ba? So, na-share ko yon pero nagpasing tabi naman ako, Chris, matagal na to ha, ganyan. So, naikwento ko lang bahagya, yung maliit na, kami ni Chris noon, alam ko mga 3, hindi ko alam na umabot kami ng more than a month. Na-realize ko na lang nung sumagot siya, ay, mali ako doon, sa tagal na nga. So, nag-reach out ka ba kay Chris? Through shout out. Pero hindi ako nag-reach out personally. Pero yun nga, nagsusorry ka. Nagsasorry ako sa I keep on telling, sabi ko. Bukod kasi sa amin, mahal ko yan. Kumari ko yan. Inaanak niya yung anak ko. Inaanak ko yung anak niya, si Joshua. Best friends kami niyan. Kaya yung naihugot ko from the grave na kwento, way past, matagal na yon, parang 90s pa yun. So bakit may ganun si Anjo? Yung mga nakalibing na, binubuhay pa, natitrigger tuloy yung mga tao, tapos nababash din yung kung may umaayon sa'yo at nagpupush pa sa'yo na magsalita, habang binabash naman nila yung ikinukwento mo, binabash nila. So, kaya nga meron sila Anjo na sinasabi na mahirap ka-banding si Anjo. Ito yung iiwasan mong tao. Kaibigan. Na maging kaibigan. Kasi lalabas at lalabas yung mga sikreto pagdating ng araw. So, nababasa mo yun, anong pakiramdam? Number 1, hindi totoo. Na pag may kaibigan ako, ilalaglag ko. Kasi, alam mo naman, marami akong closer friends na wala ka naman maririnig sa akin. Dahil marami kaming pinagsamaan sa buhay. Pwede naman ako magkwento tungkol doon. Pero, hindi nga yun ang ugali ko During those times, lumabas lang yung galit ko. Lumabas yung sama ng loob ko. Nag-reminisce ka lang? Reminisce habang naglalabas ka na. Kasi ang kausap ko, bashers Tuwing mag-on ako, gumaganon sila. So, ang feeling ko nga, ang kausap ko, ito yung mga taga-Itbulaga. Kaya kita mo, naka-focus ako dun sa Itbulaga. Kasi feeling ko, Itbulaga yung, kinakausap ko. Yung, kasi ang laki ng, ang laki ng mga nangyari dati na hindi ko na ikikwento. Kaya ako nakapagbitaw ng ganon. Nag-reach out ka ba sa kanila? Di ba sabi ko, nag-usap kami last time? Although, yung sa amin, ceasefire, di ba? Di ba yung sabi ko sa'yo? Pero tapos nagpatuloy. Kasi nga, dun sa bashers. Pero yun nga, patuloy siguro mga 3 days, gano'n. May nadrag ako ilang mga pangalan. Sabi ko, teka muna, ano na ba itong ginagawa ko? Kaya yun, hindi mo na ako lumabas ng ilang araw. Nag-reflect muna ako sa sarili ko. Teka muna, baka may nasasaktan na ako na ibang membro ng pamilya. Ang tagal-tagal na nito. Bakit ko binubuhay ito? Pag nandun ka kasi sa sitwasyon, yung sitwasyon ko nun, na bago lang ako sa FB, tapos ang daming reactions, tapos ang daming sa'yo, nag-cheer ba? Sige pa, maglabas ka pa. Nadadala ako ng emotions, nadadala ako ng buyo ng tao. Tsaka nag-iisip ka pa ng mga dating kwento. Nadadala ako ng politika. Yun nangyayari ngayon. Kasi, rin ako, masama rin loob ko sa mga nangyayari ngayon. So, halo-halo halo-halong emotions, halo-halong reactions. Ngayong, sorry, iba Anjo, I'm sure nababasa mo to, nakarating na rin sa'yo, na baka, kasi naninibago yung iba sa'yo. Hindi naman ganyan dati si Anjo. May nagbayad ba? Wala. Di ba? Hindi, meron kang nababasang ganyan. Kanino galing? May nagbayad ba kay Kanino Anjo galing para gumanyan siya? Sa Showtime? Hindi. Baka daw sa politika? Sa politician, ganyan. Wala. It's my, kaya nga isa yun kung pupunta ka sa live ko, isa yun sa mga, ginagawa. Political analyst. Yun. Nagsisimula naman ako, nagbibigay lang ng opinion. Nadadala rin ako ng sitwasyon. Alam mo, dito sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, marami ang nadadala talaga ng emosyon din. Nagkataon din na habang naglalabas ako ng sama ng loob, meron din ako sama ng loob sa present na nangyayari. Yung mga sitwasyon na nangyayari. Kasi ilang milyon ba nagrally, ilang araw na, di ba? So sila, meron din silang sama ng loob, meron silang dinadala rin. Ako, as an ordinary person na nagsasalita para sa mga mas maliliit na tao, nadadala
nagdadala rin ako ng emotions ko. Hindi naman ako perfect eh. 'Di ba? Lahat naman tayo tao lang. Bago lang ako dito. Kaya yung sa akin nga sinasabi ko, OG, nagpapasalamat ako kasi natuto akong mali pala tong ginagawa ko. Kaya yung sinasabi mo na sorry na lang to. Hindi kasi 'di ba meron pang yung lumabas na balita na parang pinaghahandaan ng Itbulaga yung ikakaso sa'yo. I don't mind kung may tingin nila na meron silang ikakaso sa akin. I don't really mind. Kasi nga, if they think na I overstep the line, and you went overboard, went overboard, naintindihan ko naman. Kaya lang yung sa akin kasi, wag lang nila akong aanuhin ulit, titirahin. Kasi doon nagsimula yan eh. Tinitira nila ako nung nag-away sila nung manage yung may-ari, si Alusos. Okay. Doon nag-umpisa yan eh. Tira na rin ng pinag-uusapan natin. Tinira ka ba ni Jose Manalo? Para ikwento mo yung naging jowa mo si... Meron kasi mga nangyari no, na ayoko nang i-reveal nga. Kasi personal na yon. For example, kami ni Jimmy, meron kaming ayoko nang magsalita in behalf of Jimmy, pero may mga masasakit na nangyari noon. May sama kayo ng loob sa Itbulaga? Itbulaga, tsaka mga members ng Itbulaga. Okay. Meron talagang may mga nangyayari noon na masasakit, na nabuhay nga yung aking alaala, nabuhay yung aking mga sama ng loob. Pero yun nga, talaga dapat hindi ko nilalabas itong mga to kasi hindi na dapat. Kaya lang yung sitwasyon na yon, yung sitwasyon na nandun ako habang nagla-live. Mainit ka. Mainit, tsaka bago sa akin, meron akong outlet na nilalabas ng samalo. Akala ko tama yung ginagawa ko. Akala ko nag-e-enjoy ako ng tama. Pero yun nga, na-realize ko na, oops, teka muna, preno-preno. Kakasakit na ako, nakakasagasa ako. Ba't ko binubuhay ang mga lumang... Anong makukuha ko dito? Anong ko dito? Kasi during that time, katulad na yun, marami mataas yung nanonood. Mataas yung viewers, mataas yung reaction. So, nag-e-enjoy ako. Kaya lang, yun nga, afterwards, na-realize ko, wait, lumaki na yung apoy. Ang laki, sobrang laki ng apoy. Tama na tong pagsasalita ko, paglalabas ng samaan ng loob. Kasi, nag-e-enjoy yung fans. Nag-e-enjoy yung manonood. Fiesta, G eh. Dahil, wow, mga bagong pasabog. Pasabog nga ang tawag. Yes, pasabog. Habang nag-e-enjoy ang buong nanonood na sa social media, nakakasakit na pala ako ng tao. Okay, so yung nabanggit mo yung nananahimik na jowa ni Jose Manalo, so kaya si Jose Manalo, hinahamon ka ng suntukan. At sinagot mo naman ng parang something like... Unang-una, hindi ko alam kung siya yun. Kasi nga, patol ako dun sa mga bashers. Pero yun nga, sabi ko, ba't umaabot sa ganito? Unang-una, ang tagal na nun, 15 years ago, parang gano'n, or 20 years ago. So ba't kailangan buhayin, Anjo? Kasi paulit-ulit tayo, G. Hindi nga. Kaya nga sabi, paulit-ulit ka rin naman. Yung sitwasyon na yon, nung ilang araw. Biglang naalala mo lang kaya mo na ikwento. Hindi ko naalala. Naalala ko kasi nakatanim yung sama ng loob ko. Ang dami kasi nangyari sa akin dyan sa Itbulaga sa loob. There was a power struggle then inside that nobody knows. May nangyari dyan sa loob. Yung nangyari kay Halusos siya kay Itbulaga, bago na lang yun eh. Siyempre, tahimik lahat pag may nangyayari sa loob. So, ba't naman nabanggit mo yung pangalan ni Pia Guanyo? Wala lang. Nag-random na lang ako. Oo nga. Nag-random na lang. Bakit meron kayong dapat malaman, Mrs. Wala na, na yon. Random na rin. Natutuwa na lang ako dun sa mga issue that time. Kasi nga, hindi ko lang kung gaano kalaki na yung apoy. Nagra-random na lang ako. Kaya nga sabi ko, tama na kasi... so wala na yon. Hindi mo na hihintayin yung tawag ni Mrs. Magno ba yun? O ni hindi ko alam anong name niya eh. Mago? Wala na, na yun, na random na lang na kasi nga, nung panahon na yon, naglalabas sa Manlog. Nag-enjoy din ako kasi yung mga bashers, kausap mo bashers. Mali eh. Si Maine Mendoza. Si Maine naman, yung sa akin naman doon, mahal ko yan si Maine. Nainis lang ako kasi nga, di ba, nagla-live na ako. Nagbigay lang ako ng opinion ko kasi dahil sa kanila ni Arjo, binaba siya, na nagbigay ako ng na wag na siya magsalita. Kasi the more you answer back dun sa bashers, the more kang bibirahin. Hindi nila iisipin yung mga sinasabi mo. Problema, yung sinabi ko kay Maine, hindi ko na-apply sa sarili ko.
Di ba? Nagbibigay ka na advice na para sa kanya. Tapos ikaw pala, hindi mo pala kayang i-control yung ano mo, damdamin mo sa mga bashers. Parang you don't walk the talk. I don't walk the talk. Nagbibigay ka ng maganda, well, supposedly, nagbibigay ka ng advice, pero yung binibigay mo ng mga advice pala, hindi mo naman pala ginagawa rin. So, bumalik din sa'yo. Kaya yun lahat, na-realize ko, na-reflect ko, na, teka, hindi maganda tong nangyayari. Hindi maganda yung kinalalabasan ng panganganak. Yung after effect ng nangyari. Hindi maganda. Aminin ko yun, hindi maganda. Yung kay Alden Richards, na bumabati naman si Alden sa akin. Pero dati, chumichika pa sa akin yan. Ngayon, parang, sabi ko, parang, ang babaw naman doon. Wala lang nga, nagra-random na lang ako kwento kasi nga, yung mga tao gusto kwento. So, nagra-random lang ako. Nasa Family Feud kami. Ang tagal na namin hindi nagkita ni Alden. Nag-isip lang ako ng kwento na, nagyakapan kami. Pero nagdagdag na ako ng kwento. Dati, totoo naman, tagal kami nagkikwentuhan dati. Pero ngayon, parang 1 minute lang. Hindi yata sinama yun, baka pagod lang yung tao. Random na, parang intriga. Kasi naging parang showbiz sa talk show host. Ganun ang pakiramdam ko na, alam mo, naalala ko, itong past reflections ko, kung anong kanta yung pumapasok sa isip ko. Yung first guesting ko, kay Ate Lods, pumapasok sa akin yung kantang, Careful, careful, kailangan lagi kang careful. Yun ang pumapasok sa isip ko kasi naalala ko nun. Biglang, teka muna, showbiz, talk show host ka, hindi ganito yung kailangan wag bira ng bira. Ang nakapagpa-realize sa'yo lahat ng ito ay yung mga sarili mo ng anak ang lumapit sa'yo? Part sila, friends. Ang dami kong friends na tumawag. So, sino yung mga nag-reach out sa'yo? Uy, Anjo, ano yung ginagawa mo? Parang yung manager ko dati, Maluchowa Fagar. Yan ang unang tumawag sa akin. Anjo, we are burning bridges. Sabi ko, sorry ma'am. Maraming kaibigan. Na Richard Gomez at si Joey Marquez. Hindi. Malamang natatakot yun. Baka sabihin nila, uy, baka tayo na next. Hindi, wala. Hindi, diba? Siyempre, lumalabas sa mahirap kaibigan to. Biglang naglalabas na, sabi nga, musta kaya si Joey tsaka si Goma? Bakit kinakabahan ito mga to? Ganun lang. Pero, friends, yung private friends, hindi showbiz, nag-aalala sa akin. Kasi hindi sila sanay na gano'n ako eh. Hindi sila sanay na may nilalabas akong ganyan, o may binibira akong ganyan. Siyempre, that time, ano nangyari? Bakit? Naninibago sila sa akin. Kaya nga ngayon, kaya rin ako pumayag na sa'yo magpa-interview is to explain myself kung ano bang pinagdaanan ko, ano ba nangyari, bakit ako biglang parang bulkan na taal. Sumabog. Nagbuga. Tapos sabi nga, ang importante kasi malaman din nila na na-realize ko na mali yung ginawa ko. At tumingin ako ng pasensya doon sa mga nasaktan ko. At pinagsisisihan mo naman. Siyempre. Mananakit ka. Isang kaluluwa lang, isang tao lang masaktan no, na hindi ko na nakokonsensya na ako noon. Lalo na pag marami. Lalo na pag antagal na. Bakit ka nananakit? Antagal na. Dapat kasi noon may nagsabi sa akin noon, alam mo yung mga ganyan na feelings na tinatanim mo, dapat move on na yun. Ibig sabihin noon, hindi mo na dapat, tapos na yun eh. Tapos na yun sa buhay mo eh. Anong makukuha mo pag nilabas mo to? Oo nga. Wala eh. Nothing to gain. Only enemies. Exactly. Nothing to gain, only enemies. Wala ka naman hinahabol eh. Nag-expose ka lang ng stories before. Nagre-reveal ka ng stories before. Ano ang makukuha mo? Wala. Pati yung sinasay mo na na nag-question ka, may bayad ba? Wala. Walang bayad to. Kung may pera to, ang dami kong pasabog. Magkakatotoo na yung write-up na, si Anjo, mas maraming pasabog kay OGD. So, may mga kumalas na bang mga kaibigan sa'yo, Anjo? Wala. Or natakot na? Natuwa nga ako kasi marami akong friends na hindi ko naman nakakausap dati na nagre-reach out sa akin. Dahil concerned sila. Correct. Concerned sila. Ano bang ginagawa mo? Kasi hindi ko na-realize, andun lang ako sa TikTok eh. Hindi ko na-realize, lumiliyab na pala yung FB. Exactly. Ang lakas ng apoy sa FB. Sa TikTok wala naman eh. Sa FB ang lakas ng apoy. Sabi ko, uy, ano to? Bakit may Kasi yun, hindi mo na ako nag-TikTok,
nag-reflect muna ako, yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko, ng mga anak ko. Sabi ko, teka, kailangan kong i-digest lahat ng sinasabi nila kasi iba-iba yung sinasabi nila eh. So, kailangan pumasok sa isip ko to na hanggang sa nare-realize ko, teka muna, ano ba to? Mali nga to kasi nananakit ka na. Pangalawa, anong makukuha mo dito? O, yung fans mo, tuwan-tuwa sila, naglalabas ka. Sikat ka, ha? Take note, sikat ka dahil paputok ka na paputok, di ba? Sikat ka. Pero hindi ko na mahabol yung kasikatan eh. Hindi rin ako nagpapapansin. Ang sa akin lang, that particular moment na akala ko tama yung ginagawa ko, akala ko okay yung ginagawa ko, bago lang ako dito sa ginagawa ko, na-realize ko at the end, oops, hindi maganda. Wala ka bang balak na personal na mag-reach out sa TBJ, sa nag-explain ako kasi nagla-live nga ako everyday. Doon na lang. Sinabi ko kasi mahirap mag-reach out kasi naliyab mo yung apoy. Siyempre, may init ang mga ulo niya. Diba sabi mo nga, naghahaman ng suntukan. Ba't ako mag-reach out nga, may init pa ulo niya. Kumbaga, antayin ko na lang siguro yung importante, nasabi ko yung mali ko. Maintindihan man nila yun o hindi, ganun na lang ba o hindi, yun ang reach out ko. Ito, pag-reach out to, yung ina-explain ko sa inyo na mali po yung ginawa ko. I'm reaching out to them. Ito yung nangyari. May mga luma akong kwento na sa manloob na nakatago na biglang lumabas. Kaya mali. Ang importante, mali. Mali ako. Si Anjo ba nakakatulog ng mahimbing? Alam mo, minsan hindi. Kasi pag iniisip ko nga yung pag yan, isa-isang tumatawag sa akin yung mga kaibigan ko, kinakausap ako ng mga anak. Siyempre lahat yan, pag-iisipan mo. Hindi mo naman matatapos yan ng isang oras. Kaya minsan naabot ng gabi, minsan past hating gabi na nag-iisip ka pa rin. Kasi kung meron ka man pagkakamali, dapat malaman mo ano yung mali mo. Pangalawa, pag alam mo na yung mali mo, dapat alamin mo rin kung anong dapat mong gawin. Kaya nga sabi ko sa'yo, ilang days akong hindi nag-live, lahat yun iniisip ko. Ang pinaka nakonsensya ko, yung marami siguro akong nasaktan na baka kamag-anak ng mga tao. Kamag-anak ng mga taong tinukoy mo? Number one yun na nananahimik sila, di ba? Parang bakit ako nananakit. Kaya yun ang number one sa akin. Palagay mo, after this, magkakaroon ka pa ng show? TV show, may kukuha sa'yo, pelikula man yan, or TV show? Maaring maapektuhan. 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 Kasi nga, ano ba ang ginagawa ni Anjo? Siyempre, may yan eh. Baka matakot na rin yung mga kasama mo artista sa'yo. Baka kwento tayo nito. Pero sa edad ko nga, pa-senior na rin tayo, di ba? Ano pa bang magagawa natin na pasabog matanda na tayo. Kaya nga sabi ko, buti na lang na nag-hold back ako kasi sabi ko nagbibiro ako. I have 1,500 pasabog. Pa lang ako 20 pasabog. Can you just imagine kung napasabog yung 1,500 lahat yun? Di wala na. Inferno na, hindi na apoy. Pero joking aside, talaga, tinamaan ako ng konsensya. Nananakit ka ng kapwa mo. Pero ito naman, yung iba iniisip, kaya mo siya ginagawa kasi tatakbo ka, nagpapapansin ka, at nai-announce mo nga na tatakbo ka senador para yung may isang magnanakaw na mawala, ikaw ang pumalit dahil honest ka. So yung iba tuloy, nagpapapansin kasi tatakbo. Part yun na nag-e-enjoy ako. Kasi hindi naman galing sa akin yun eh. Galing yun sa mga netizens na, kasi nga, bukod sa bago nagsabog-sabog to, nagbibigay ako ng political stand ko. Alam mo naman yun? Nag-usap tayo minsan, nagbigay ako ng stand ko sa politika. Siyempre, yung iba medyo pwede ka mag-senador, pwede ka mag-ganito. Ako naman, nagsasakay lang ako. Sige, lahat yun sakay lang. Nothing serious. Sinakyan ko yung trip lang to. Although I announced na, yun nga, pag ako, siyempre, nagtitrip ka na rin man lang, edi isipin mo na kung anong magandang sasabihin. Nasabi ko, pag nanalo ako, di may isang honest na, na mananalo at may isang magnanakaw na matal. Kasi yun ang issue ngayon eh. Ang issue ngayon, nakawan eh. So, ang naisip kong magandang sabihin is yung totoo naman na honest ako, hindi ako magnanakaw, pero yun nga, napunta naman sa na parang tatakbo ka. Di ba? Tatakbo ka. So, baka kasi kung isa sinasabi mo yan, yung iba baka sabi, syempre, ilang naging vice mayor ka ng Parañaque, naging konsehal ka ng Quezon City. Feeling mo ba wala silang maibabato sa'yo na, bakit gusto mo pala honest, baka lang. Hindi, marami baka naman. May corruption issue
issue ka, ganyan, wala naman. Wala akong kaso ni isa. Pero yun nga, marami nagbabato sa akin. Kasi ako, alam ko kung anong ginawa ko nung ako'y nasa Parañaque at alam ko kung anong ginawa ko nung ako'y nasa Quezon City. Pero never ko naman pinagmamalaki yun. Hindi ko naman niyayabang yung mga nagawa ko bilang isang public servant. Pero syempre, minsan nga, may mga nagbabato sa'yo na mga di maganda, negative. Kunyari, ano bang ginawa mo nung ikaw ay may ginawa ka bang maganda nung ikaw ay nanungkulan sa Parañaque? Di ba? May mga ganon na nababasa mo na. Hindi naman nila alam May sa Quezon City. Ano bang ginawa mo nung ikaw ay kaya hindi ka nga nanalo ulit. Hindi naman totoo yun. Hindi naman ako tumakbo ulit. So, kumbaga, marami rin sumasakay, marami rin gumagawa ng kwento. Negative sa akin. Okay lang sa akin yun. Kasi, public figure ka Public figure ka showbiz. Public figure ka, Kaya lang yun nga, ng mga panahon talaga na nagkikwento ako, naglalabas ng sama ng loob. Yun, being a public figure. Kalimutan mo na yung public servant dahil hindi naman ako nakaupo ngayon. Being a public figure, you have to be responsible doon sa ginagawa mo. Nung mga panahon na yun, hindi ko pa pumasok sa isip ko, nakakasakit na pala ako ng ibang tao, innocenting tao na wala namang kinalaman dito. Katulad doon, sobrang hiyang-hiya ako dahil, kumbaga, ang tagal na nito. Pero nag-react siya. Para itama niya, ka. Itama ako. Yes, hindi, tama naman yung itama ako. Pero yun nga. So baka isipin ng mga tao, kung itinama ka ni Chris, baka mali yung kwento mo ng mga Siyempre. Sa mga unang characters na naikwento. Siyempre, kumbaga, na ako, hindi na ako credible dun sa mga kinuwento ko. Okay lang yun. Kasi para sa akin, okay lang na isipin nyo na naggagawa ko ng kwento. Okay lang. Kasi mas importante sa akin, sabi ko kasi, number one, nanakit ka. At tigilan mo na yung pananakit ng mga inosenteng tao. Lalo na yung mga tao na mga nakasama mo dati. Pero hindi mo naman talaga, wala ka naman hinahabol Ano hinahabol mo? Ba't ka nananakit? Sa mga susunod na live mo sa TikTok, ano na mga topics ni Anjo? Wala, boring, behave. Opinions, ganyan. Yung huli kong topic, yung history ng Aldab, nagkwento lang ako. Pero sabi ko nga, dapat, kasi sila naghumihingi ng kwento. Nabanggit ko kasi yun, noong mga panahon na ikwento ko bahagya yung nangyari. Meron din ako nilabas na sama ng loob doon sa Aldab nung bakit, nangyari sa Aldab. Kasi nasa loob ako So, alam ko lahat nangyari. So, nag-enjoy ng mga magkwento noon. Pero yun nga, tama na. Kahit wala kang sinasaktan, tama na. Kasi lahat yan, pass na Yung mga hinanakit mo dati, yung mga tingin mong mali sa'yo nung nakaraan na nangyari sa show, tama na. Una-una, hindi ka na babalik dyan. Ano ba yung nahabol mo? Di ba? Kahit anong magluluhod mo dyan, hindi ka na babalik dyan. Kaya anong hinahabol mo? So, wala ka nang hahabulin kay Raffy Tulfo? Meron. Sa kanya lang? Dito meron ako. Because I was wrong. Yan ang feeling ko. Inapakan ako, ginamit ako. Feeling ko yung interview yun, pinirahan lang ako. Kasi, ba't niyo ako hindi binalik para mag-explain? Bakit nag-6 episode pa kayo na binibiran niyo ako? Di ba dapat pag binibiran mo ako, nandyan ako to explain? Nagkamayang kami ni Raffy Tulfo after nung first taping. Naka-record lahat yun, nagkakamayang kami. Bakit biglang kinabukasan hanggang sa 6th day, binibiran mo ako na scammer ako? Alam mo kung gaano kasama yung tawagin kang scammer? Yan ang libelous because that is a crime. Crime ba ang pagiging scammer? Yeah. It's a crime. And he accused me of being a scammer. Dala-dala ko yun ilang taon. Kinalimutan ko na, pero hanggang ngayon, pag makikita mo yung mga tao, sasabihin sa'yo, scammer, naalala mo, natulpo ka. Naalala mo yung eskwela mo sa Lucena. Yan, that is very libelous. Ina-accuse mo ka ng crime. But sabi ko nga, hindi naman namatay yung issue. Ang tingin ng tao sa akin is scammer ako. Sabi ko, one day, I want to sue him. Wala akong hinahabol ng pera. Gusto ko lang, mag-sorry ka na mali yung ginawa mo sa akin. Paalam mo sa tao na hindi ako scammer. Ganun lang. Bakit nakikita naman kayo dati noon sa Senado nung nag-work ka doon? Yun? Umiiwas sa akin yun. Talaga? Nagre-reach out nga ako sa kanya, nakikipagkaibigan na ako Ayaw niya. Pero hindi ko nga alam yung effects nun. Hanggang ngayon kasi, sabi ko, teka muna, parang yung tatak na scammer nandyan sa akin Parang nag-stigma na. Nandyan. Nakatatak sa'yo na stigma na ikaw ay isang scammer. Sabi ko, asan yung kaso? Kung scammer ako, nasa yung kaso? Wala naman nag-file ng kaso. Yung libo-libong estudyante ko na tinulungan ko, wala naman reklamo. Ilan lang itong nagreklamo. Kaya naman wala kaming papers nun. Well, hindi nga ako nag-handle nun. Sinamahan ko lang yung kapatid ko. Kaya naman wala kaming papers nun. Kasi lumipat kami ng building. So, ang tagal nung
panibagong papers, yung occupancy. Pero kami, may papers kami bago kami lumipat ng building. Kaya kami lumipat ng building para lumaki. Mas marami pa kayong matulungan. In other words, ang sama ng loob ko dyan kay Rapi Tulfo, hindi lang, meron ako sa school sa Naga. Gusto ko mag-expand, wala lang oras, dahil busy ako. Dito sa Parañaque, marami na tayong tinulungan. Ang sa akin kasi, gusto ko makatulong sa mga batang hindi makapag-aral. Hindi ko pinagmamalaki yun. Ako pailalim lang ako pag tumulong. Hindi ko niyayabang yun. Masama ang loob ko kay Senator Rapi Tulfo kasi during that time, may tinutulungan ako mga tao na maliliit. Alam nila yan. Alam ng mga taong tinulungan ko yan. Na gusto ko sila makatapos sa pag-aaral nila. Kasi sa akin, pag natapos ka ng pag-aaral mo, mas madali ka makakahanap ng trabaho. That was my purpose. Ba't ko ginagawa to? Wala nga kaming tuition fee. Yung sinasabi niya na, ibalik mo yung tuition fee. Mga scammer kayo. Wala nga kaming tuition fee. Ano yung babalik ko? Maraming In fact, itong si Claire Castro, may napanood na akong video niyan. Hinimay niya yung ginawa sa akin ni Rafi Tulfo. Iniisa-isa niya, teka muna, mali naman tong pagbibintang ni Rafi Tulfo. Yung mga sinasabi niya, teka muna, scammer. Dapat judge siya nagsasabi nito, hindi siya. Hindi naman siya judge. Ba't niya ako ina-accuse na something na hindi totoo? That's a crime itself. Accusing someone of a crime. Hindi mo, criminal ako, scammer. Ganun-ganun na lang yon na tawagin mo scammer. Kinalimutan ko na nga, pinasa ko na Kaya lang, yun nga. Ngayon, yung pala ang tingin sa akin hanggang ngayon. Kung hindi sana ako nakakarinig ng ganun, okay na sa akin yun, pass na. Hindi, I have to correct yung image na teka, hindi naman ako scammer. Dahil wala namang perang ibinayad bilang tuition fee sa'yo. Dahil wala. Ikaw yung nagbabayad. Palalim na tayo. Meron kasing yung si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo. Meron kasing yung TESDA. Sila magbabayad. So, kaya ako yung school na meron sila makukuhang pera sa TESDA. Sila ngayon ang mag-shoulder ng supposedly gastos ng school. Kaya wala silang babayaran. Ang mga gastos manggagaling sa gobyerno. Kinuha ko yung binibigay ng gobyerno noon. Kaya sabi ko maganda to para sa mga bata. Kasi pag wala ka naman school, kahit binibigyan ka ng gobyerno ng panggastos mo sa school, wala naman school. Konti pa lang kami noon Konti lang kaming gumawa noon kasi bagong initiative yun ng gobyerno. Ngayon marami na Anjo, ngayong nasa harap ka ng camera, meron ka bang gusto pang sabihin sa kanila na baka yung gusto mo lang para mas maintindihan kanila. Gusto ko lang marating. Kasi katulad kanina, ano masasabi mo kay Ryan Agoncillo? May sinabi tungkol. Hindi na si Ryan Agoncillo. Yeah. Sabi lang, may nagsasabi lang. Hindi ko alam. Parang something like bahala na yung Itbulaga legal. Hindi, okay lang yun nga. Sabi ko nga, may nasaktan ako. Meron akong Kaya nga nag-explain ako ngayon kung saan galing tong nilalabas ko. Kung meron man ako nasaktan, I'm sorry. From the bottom of my heart. Mali ba tong nagawa ko? Mali nagawa ko. Kasi dapat hindi ko na hinuhukay yung mga saloobin ko o sama ng loob ko sa mga nangyari dati. Wala naman akong makukuha nito. Kaya yun ang aking pagkakamali. Yung dapat, di ko na binuksan to. Di ko na hinukay to. Kaya dun sa mga nasaktan ko, patawad. Sabi nga ni OG, ganun na lang, patawad na lang, sorry na lang. Sa ngayon, sorry na lang po. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Sabi mo nga, kung magfa-file sila ng kaso sa akin, that is their right. Right nila yun Kasi nga, nasaktan ko sila. Humingi ako ng sorry ngayon sa mga nasaktan ko. Pero hindi ko babawiin na yung Kasi totoo lahat ng sinabi ko I'm sorry kung nagsabi ako ng kwento na hukay nga Na nakasakit. Nakasakit, na hindi ko dapat nilabas. Yun ang kasalanan. Guilty ako doon. Pero yung I will take back my words, anong iti-take back ko? Ito lahat ng sinabi ko. Kaya na naman ako si bibig na nananakit. Kaya nga sabi ko, ang hirap Ang hirap din, di ba? Ayaw mong manakit, pero mamaya, yung sinasabi mo, nananakit ka na. Kaya I'm sorry, especially dun sa mga dating kasamaan ko sa Itbulaga. Sorry na nasaktan ko kayo. Sorry kung may mga nasabi ako na dapat tinago ko na lang. Dapat nakalibing lang siya. Naghukay ako ng past. Sa mga nasaktan ko, from the bottom of my heart, I'm sorry.